Shout out nga pala ulit dun sa kapatiran na nagsabi sa akin. Shout out ulit sa'yo. Thank you na nagmalasagit ka. At least alam ko yung mga kaharap ko. Alam ko kung anong nasa puso nila. At nararamdaman ko din naman yun eh. Pero maraming salamat na rin sa mga sinabi mo. At salamatan kita ulit kasi natuwa lang ako kasi hindi lahat ng tao nagtatago sa dilim. Hindi nagtatago sa dilim ng ugali na masaya, kaharap, pero pag nakatalikod, masama na pala yung sinasabi tungkol sa iyo. Kaya thank you sa iyo. Hindi ko na lang babanggitin yung pangalan mo pero maraming salamat kasi nagmamalasakit ka sa akin. Alam mo kapatid, shout out sa iyo talaga. Thank you very much. Kasi alam ko kung sino na yung mga kaharap ko. Ramdam ko naman yun eh. Pero maraming salamat talaga sa pagmamalasakit mo. Yung mga patutuo ko kasi, sinasabi ko lang dati nung nasa may bunga ako, kahit nung nasa pinagbuhatan ako, sinasabi ko lang na binago ako ng Panginoon. Binago ako. Yun lang lagi ko sinasabi. Binago. Yun lang lagi ko sinasabi, binago. Bakit ko sinasabi binago? Tulad nung binantaan ako na babarilin ako doon sa Pinalad, doon sa tinara namin. Binantaan ako, babarilin kita. Putang ina mo, minura ako eh. Putang ina, babarilin kita, binantaan ako eh. Dati kasi kapatid, pag binantaan mo ko, kilala ko ng mga kasamahan ko. Si Pacquiao nga eh. Katabi ko, kinausap ako noon na bigyan kita bang masaya, umuwi ka na sa Mindanao. Tapos ngayon, pinapawi kasi ilan ng mga kaibigan ko kapitbahay nung mga tinanggalan ko ng tainga na pinuntahan ako sa gym tapos binalaan ako na mag-ingat ka kasi palalamigin daw ang panahon, yayariin ka. Iyon naman talagang totoo kasi alam taga Mindanao ako eh. Kaya alam ko yung gagawin para sa akin. Kaso nga lang nung binantaan ako, sinabihan ako ni Pacquiao na bigyan kita ng pamasahe, umuwi ka na lang muna sa Mindanao kasi delikado. Hindi ka talaga patutulugin yan. Pero ang ginawa ko mga kapatid, kaya sinabi kong binago ng Panginoon kasi sinabi ni Pacquiao, umuwi ka muna. Hindi ako umuwi eh. Ang ginawa ko, sabi ko kay Pacquiao, kung mamatay man ako, kung madali man ako, tulungan mo lang na maiuwi ako sa Mindanao, sabi ko. Sabi ko kay Pacquiao yun. Magkatabi kami nun eh. Nagigitara si Pacquiao nung binuntahan ako ng kapitbahay nung kalabang ko. Ang ginawa ko, sinugod ko. Talagang sumugod ako. Talagang hindi ko na ikwento lahat. Pero maniwala kayo, sinugod ko. Nung pagsugod ko, ang ginawa, mga ilang araw lang lumipas, sila nawala. Sila yung nawala, yung mga berdugo sa Mindanao. Sila yung nawala doon. Tapos nabalitaan ko pala, inambus daw yun yung sinapak ko sa loob ng presinto. Inambus daw pala yun. Kaya pala nagkanya-kanya takas na rin sila. Kasi ang alam nila, ako yung siyempre kaibigan ko si Pacquiao, kasama ko si Pacquiao, akala nila si Pacquiao nung patira. Lalo alam nila na kaya ko hindi na salvage nung time na yun, nung ibinibiyahin ako ng patrol kasi si Atinsa tumawag sa presinto. Kaya ang presinto tumawag doon sa patrolman para ibalik ako sa presinto. Kaya yun ang alam nila nung may namatay namatay yung sa ambos yung titira sa akin na sinapak ko sa loob ng presinto. Nagkanya-kanya sila takas. Yun lang ikikwento ko. Pero isipin mo na lang sabi ni Pacquiao, bigyan kita ba sa Mindanao? Hindi, anong uwi? Ang ginawa ko, nagpaalam ni Pacquiao, tulungan mo nila ako kung sakaling madali ako. Sinugod ko sila. Pagsugod ko, yun. Sila tuloy nawala. Ayaw ko may kwento lahat, pero ganun ako. Pag binantaan mo ako, babalik talaga ako. Ganun ako. Kaya sinasabi kong binagol ako ng Panginoon. Kasi nandiyan naman makakita sa Facebook, ako, nagsasabi lang ako ng binago talaga. Kasi lahat ng dati, hindi ako mahilig magkwento. Hindi ako mahilig magsalita. Nagsasabi lang ako bilang patutuo na binago talaga.
Kasi dati, hindi mo ko kayo duruin. Hindi mo kaya murahin. Kapag harapan-harapan. Pag dinuro mo ko, may mangyayari ka talaga. Yan ang katotohanan. Kaya nagsabi binago ako ng Panginoon. Kasi pumunta ka na lang kung saan ako nanggaling. Babalik talaga ako. Ngayon, sinabi kong sa mga patutuo ko na kasi yung patutuo ko, isinilid ako sa sako. Kaya lang naman ako nagsabi ng ganun. Kaya ako nagsabi ng ganun. Kasi yung time na yun, nakita ko sa Facebook, sa balita, sa TV, na yung mga tungkol sa sabungero na isinilid sa sako kasi tinapon sa Manila Bay. Diba yung tungkol kay Atong Ang? Yung tungkol kay Atong Ang yung mga sabungero na sinisilid sa sako para itapon sa Manila Bay. Inaranasan ko yun eh. Isinilid sa sako eh. Ngayon, bakit kininto ko yun? Kasi yung time na yun, na nagpatutuwa ko, kasi nanghihina, wala akong gana pumunta sa church. Sa gawain ng mga tatay yun eh, Friday yun eh. Wala akong gana. Bigla ko nakita sa TV, bigla ko nakita sa Facebook na yung mga sabungero mga buto-buto na lang na nakita sa loob ng sako na itinapon sa Manila Bay. Siyempre, para sabi ko, naranasan ko yun Imbis na magmukmuk ako sa bahay, nagbihis ako, pumunta ako sa gawain, tapos nagpatutuwa ako. Kasi yun ang naranasan ko eh. Kung ayaw mong maniwala, pumunta ka kay Mario Esquivel. Kasi si Mario Esquivel, ang kwinintuhan ng Chinese. Nung dumating ang Chinese, dumating na ginugulpi ako na ang sako, nakabukas na palisilid ako. Mabuti lang dumating yung Chinese, pinagmumura sila. Ngayon, kung ayaw pang maniwala, si Buboy. Kwentuhan niyo si Buboy. Fernandez, yung trainer ni Pacquiao. Kasi talagang nakita ni Buboy na yung paa ko nakatali na, tapos yung sako nakabukas na. Talagang mabait lang ang Panginoon sa buhay ko. Kasi hindi nangyayari yung mga bagay na pwede mangyari. Kasi ibis na mamamatay ako, may dumadating, Kagawad Linda, Kagawad Mila. Maraming dumadating ang ginagawa ng mga kalabang ko. Ipinakawalan din ako kinasuhan. O, di ba? Marami pang iba. Kung paano ko hambalusin ng itak yung mga drug lord sa Quiapo. Hindi ko na lang bagitin yung lugar. Pero kung paano ko hambalusin ng itak yung lugar nila. Kasi drug lord yun eh. Ngayon, kung ayaw nyo maniwala na binago ng gawin mo yun kung mabubuhay ka pa. Hindi dahil sa Panginoon. Kung hindi kayo ingatan ng Panginoon, mabubuhay ka pa doon sa inambalos mo yung mga, di ba, yung mga drug lord, yung kriminal. Salubungin mo yung mga ganun tao. Marami pang kwento na hindi ko lang masabi isa sa dami. Kaya nga lagi kong pinatutuo na binago ko ng Panginoon. Kaya yung mga nagsasabi na ayabangan, bahala kayo, bahala sila kapatid. Salamat sa concern mo sa akin, pero wala akong pinagayabang. Nasabi ko lang dahil napanood ko tungkol sa sabungero na isinilid sa sako na buto-buto na makita. Naranasan ko isinilid sa sako eh. 'Di ba? Kaya walang halong kayabangan mo sinasabi ko ni. Sabi lang ako natutunan dahil sa Panginoon kaya ako naglalakas loob para patuloy para umatin sa gawain. 'Yun ang katotohanan.